Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa unang linggo sa 40 araw na paghahanda. At muli ang panawagan sa atin na paghahanda ay ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dahil na bahagi ng ating pong pinagninilayan ay ang dakilang pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan. Pero sa umagang ito, ating pong napakinggan ang mga salita na makikita natin kung gaano kadismaya. Hindi ko alam kung dismaya ang tawag o ano ba? Kasi sabi ni Kristo, napakasama ng lahing ito. Ano ba ang pwede natin matanggap dito kapag sinabi sa atin ito sa panahon natin ngayon, napakasama ng lahing ito. Ang konteksto, ay sabi nga po dito, patuloy na naghihingi o humihingi ng mga palatandaan na si Kristo nga ang anak ng Diyos, na si Kristo ang Mesiyas, at ang mga taong humihingi ng palatandaan ay ang mga taong mismong nakakabasa, nakakaalam ng kasulatan. At lahat na ng mga sinasabi sa kasulatan, nakikita na kay Kristo, pero sila ay patuloy pa rin sa kanilang pagdududa, pagtanggi na si Kristo ang anak ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, napakasama ng lahing ito, pero wala nang palatandaan na ibibigay o ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang noong panahon ni Jonas. Dahil si Jonas po ay 3 araw na nanatili doon sa loob ng balyena o ng isda. At ganun din ang mangyayari kay Jesus, 3 araw na mananatili sa libingan pero muling mabubuhay. Pero maganda rin po na makita natin na ang ipinapahayag o ipinahayag ni Jonas ay pagsisisi ng kasalanan. Ipinarating ng Diyos sa pamagitan ni Jonas na dapat nang talikdan ang kanilang mga masasamang gawain, at ang kagandahan, nakinig ang mga taga-Ninibe, at sa pasimuno ng kanilang hari, ipinag-utos na mag-ayuno
magsisi ang lahat. Sabi nga po, no, walang kakain sa lahat ng mga taga Ninive, bata man o matanda, maging ang kanilang mga hayop, para ipakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga pag-aayuno, kung kaya't hindi na ginunaw ang Ninive. At maganda rin ang mapagnilayan natin, no? Laging kung tayo kasi ang gusto natin makakita ng palatandaan. At anong palatandaan? Gusto natin gumagalaw ang mga bituin, sumasayaw ang mga araw. Gusto natin big time. Gusto natin may pa-fireworks para lamang makumbinsi tayo. Halimbawa po, no? Minsan kapag lumilindol, pagkatapos ng lindol, puno ang simbahan. Kapag nagkakaroon ng mga dilubyo, nagkakaroon ng mga sakuna, napupuno ang simbahan. Pero pagkatapos, wala na, nakalimutan na naman natin ang Diyos. Pero laging ganun, ina-associate natin na ang mga paggalaw, pangyayari sa paligid, ay parusa ng Diyos. Kaya sabi, totoo naman po, no? Wala ka nang maipapakitang pruweba sa taong punong-puno ng pagdududa. Kaya kailangan, no, inihiling sa atin na magtiwala tayo sa Diyos, lalong-lalo na sa mga simple at maliliit na bagay na araw-araw ipinapakita ng Diyos kung gaano tayo kamahal. Kung dito nga lang sa loob ng simbahan, nandiyan na yung sign na tanda na mahal tayo ng Diyos. Kung makikita lang natin ang krus na nakapako si Kristo, yan ay tanda ng pagmamahal ng Diyos at ng pagpapatawad ng Diyos. Pero ano nga bang tingin natin dyan? May dating ba sa atin? O ba, sa panahon ngayon, may dating ba ang krus sa mga tao? Ayaw nga natin ng paghihirap. Ayaw natin ng pagtitiis. Gusto natin agarang ginhawa. Pero nakikita natin, ang tawag natin yan ngayon sa lengguwahe, red flag. Minsan nakikita mo na yung mga red flag sa isang tao, pero yun pa rin ang pinipili natin. Kaya para bang tayo ang pumipili ng mga mananakit at magpapahirap sa atin. Yung nandiyan na nagpapahiwatig ng kaligtasan, ng kasaganaan, ng kaligayahan, hindi pinipili ng tao. Ngayon po, no, anniversary ng EDSA People Power. Hindi ko alam kung nasaan kayo dyan noong mga panahon na yan, 40 years ago. Sabi ko, 40 years ago, 10 years old pala ako, noong mga panahong nakikita ko yung mga tora-tora na lumilipad. No? Nasaan ba kayo nung EDSA People Power? Nasa EDSA. Nando doon, no? Pero, kamusta na nga ba? Ano na nangyari matapos yung People Power? Di ba, maganda kasi laging, pag binabalikan ko, no? Ano nangyari? Bakit ganun? Kasi simula nung People Power, yung mga red flag ng mga tao, nandyan pa rin. Pinili pa rin ng tao. Gusto ng tao magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng kasaganaan, pero hindi minumulat ang mga mata sa mga taong sila naman talaga ang sanhi ng ating paghihirap. At hindi rin natin nakikita sa ating mga sarili na tayo rin ay mayroong bahagi kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. Bakit? Tayo ang patuloy na pumipili. Pero yung pamilya noong panahon ng People Power, sila pa rin naman. Sa bawat bayan, sila pa rin. Hindi nga natin nakikita kung anong dulot ng dynasty.
Na ang pamilya, sila ang nagpapatakbo ng bansa, nagpapatakbo ng isang bayan, pero wala, okay lang tayo. Okay lang sa napakaraming Pilipino na sila. Tapos, pag tumataas ang bigas, tumataas ang gas, mataas ang mga bilihin, Lord, hirap na hirap kami. Bakit mo kami pinahihirapan? Pinakita na nga ng Panginoon yung mga signs ng hindi mo dapat piliin, pero nagbulag-bulagan naman tayo. Tapos patuloy tayong mihingi, Lord, ano bang sign? Bigyan mo kami. Kung sa sign lang, susundan mo lang ang kautusan ng Diyos, huwag magnanakaw, huwag papatay, huwag sasamba, kani-kanino. Pero wala Gusto talaga natin yung biglang lilitaw dito ang tubig. Gusto talaga natin yung biglang makakalakad ang pilay. Gusto natin talaga bumuka ang lupa at mahulog lahat ng mga kurap. Yan ang gusto natin. Diba? Gusto natin, lahat mamatay sabay-sabay. Ganun ang gusto natin para masabi lang natin na, hoy, totoo nga ang Diyos. So, sana po, mapagnilayan natin ng mabuting, huwag na tayong tumingin kung saan-saan pa, nandiyan yan mismo sa altar, ang simbolo ng pag-ibig at pananatili ng Diyos sa Kanyang pangako. Na tayo ay mahal niya, tayo ay Kanyang ililigtas. Amen. Thank you.